Pag-usapan pa natin ang pagkalas ni Senadora Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, sabi ni Yusek Claire, hindi raw pikon si PBBM. May ilang alitan pa ba na nai-involve itong si PBBM at Senadora Marcos? Paps, tama yung sinabi, no? Hindi nga raw pikon at never daw nagsalita kung nagkaroon man daw ng hinaing si PBBM sa kanyang kapatid. Never yan sinabi. Ang binanggit ni Yusek Claire actually is yung rally noon sa Maysug, kung saan nandoon daw pala si Senadora Amy noong mismong si dating Pangulong Duterte ay may mga sinasabing hindi maganda against PBBM. Kung maaalala mo, Paps, parang yan yung naging simula nung kumbaga parang hindi naman alitan pero medyo umasim. Yung relasyon noon ni VP Sara at ni PBBM after noon. So parang yun yung sinasabi ni Yusek Claire kanina, nandoon pala siya pero wala siyang narinig sa kapatid niya. Julie, si Senadora Amy may sagot na ba sa mga pahayag ng palasyo? Narinig mo ba, Paps, ang sabi? Deadma. Oo, deadma daw sa sa mga pahayag na to, hindi pa patol. Pero ang sabi niya, tinitingnan nga daw niya baka nagkaroon nga daw ng tampo itong si PBBM doon sa ginawang investigasyon. Pero ang paliwanag diyan ni Senadora Amy, nakikita daw kasi niya na baka lumala pa yung gulo kasi marami daw yung mga hindi pumapabor sa pagpapa-aresto nga kaya dating Pangulong Duterte. So, pinili niya na magpa-imbestiga na para malaman or mailatag ano talaga yung nangyari. Julie, ano namang masasabi ng Malacanang doon sa pahayag ni VP Sara Duterte na tila nagiging dumpster na ang bansa? Ang sagot ng palasyo, hindi daw ba mas malulugmok tayo sa dumpster kung kagaya daw ni VP Sara, yung magiging leader ng bansa na nasa ibang bansa daw at pinipiling serbisyohan yung isang tao kahit na ama niya, gayong marami daw umaasa sa kanya na mga Pilipino bilang vice-presidente na gawin nga daw yung kanyang tungkulin. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sinabi ginagamit bilang election fund yung 2025 GAA. Anong opinion ng palasyo dyan? Ang tanong ng palasyo, Paps, magiging witness daw ba itong si Mayor Magalong sa mga kung magsasampa man ng kaso, bago daw sana maglabas ng mga ganyang pahayag, magpakita muna or maglatag ng ebidensya. Resibo muna. Kasi Paps, mismo ang DSWD, kinausap daw ni Yusek Claire at sinabi nga daw sa kanya na hindi naman totoo na tanging mga politiko lang yung pwedeng magbigay ng referral para dun sa mga ayuda na binibigay ng DSWD. In fact, kahit sino daw pwede daw magbigay ng referral at tutulungan naman daw nung ahensya. So sabi niya, resibo muna. Julie, dahil sa kanyang pahayag, may mga death threats na rin daw na natatanggap. Itong si Mayor Magalong, may hakbang ba ang Malacanang? Dati naman daw nagsilbi sa PNP si Mayor Magalong. So mabuti daw na mangalap siya ng ebidensya at patunayan nga na kung maiuugnay man yung death threats niya dito sa expose, kumbaga sa mga sinabi niya tungkol sa GAA, tutulong naman daw ang palasyo para matiyak yung kanyang seguridad. Plano ng NBI na makipagtulungan sa Interpol para matugis yung mga Pinoy sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Anong opinyon ng Malacanang tungkol dito? Dapat daw matagal na, Paps. Sang-ayon sila sa gagawin kasi talagang kumakalat na daw yung fake news ngayon, lalong-lalo na sa social media at matagal na dapat na ginawang investigahan at aksyonan yan. May sagot na ba ang palasyo sa banat ng China na tumigil na dapat ang Pilipinas sa pagiging chess pieces at pagsisilbi sa ibang bansa? Paps, dapat daw mauna yung China na igalang yung sovereignty ng ibang bansa kung talagang gusto nila ng katahimikan dito sa ating region. At saka hindi daw chess piece ng kahit na anong bansa ang Pilipinas at yung mga military operations and actions natin, ginagawa daw natin yan, Paps, bilang isang malayang bansa. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Julie Baiza.